pamahalaan palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fact Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, mga halal na opisyal ng lalawigan nanumpa na sa katungkulan noong Hulyo 1. Inaugural session ng mga bagong bukal isinagawa. Governor Umali may bagong kausap sa panukalang Batangas-Mindoro Bridge. Minskat, Universidad na. At tampok namin sa edisyong ito ang 8 taong paglilingkod ni Teacher Billy bilang daycare worker. Detalye ng ating mga balita, pakikiisa, pakikipagtulungan, pagsuporta. Ito ang mga ipinagpasalamat ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa sambayan ng Mindoreño na ipinagkaloob sa kanya sa loob ng nakalipas na 3 taon. Dahilan na rin kaya nitong huling halalan, wala siyang naging kalaban. At ganito rin ang pinagpasalamat ng 2 pang matataas na opisyal ng lalawigan sa ginanap na inaugural and oath-taking ceremony noong Hulyo 1. Ang detalye, ibibigay sa atin ni Ana Marie Reyes. Noong unang araw ng Hulyo, isang mahalaga at pambihirang kaganapan ang naidagdag sa kasaysayan ng politika at pamamahala sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Noong araw na iyon, formal na nanumpa sa kani-kanilang katungkulan ng mga muling inihalal at ang mga bagong iniluklok sa pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan ng lalawigan. Ang napakahalagang okasyon ay sinimulan sa isang misa na pinangunahan ni Bishop Juarlito Cahandig sa Santo Niño Cathedral. Ang banal na misa ay paghingi ng patnubay ng Diyos sa pagsisimula ng paglilingkod ng mga halal na opisyal ng lalawigan at paghiling ng patuloy niyang paggabay upang maayos na matapos ang kani-kanilang termino bilang mga lingkod bayan. Binigyang diin ni Bishop Cahandig na may pagpapatuloy ng pamunuan ni Governor Umali ang bukas na pamamahala at pag-ako sa pananagutan sa sambayan ng Mindoreño. Kasunod dito ay sama-samang nagpugay ang lahat sa bandila ng Pilipinas na sinundan ng pagtataas ng bandila ng iba't ibang bayan at lungsod. Ito ang mga pinakamahalagang simbolo ng bansa na nagpapaalaalang napakahalaga ng pagiging makabayan hindi lamang ng mga lingkod bayan kundi maging ng lahat ng mamamayang Mindoreño. Isinunod ditong ecumenical prayer. Pagkatapos nito ay ang formal na programa para sa panunumpa sa katungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan na pinangasiwaan ni Judge Manuel Luna. Kasama ang kani-kanilang pamilya, muling nanumpa sa katungkulan sino Governor Alfonso Umali Jr. Nanahalal sa katungkulan bilang gobernador ng Silangang Mindoro, Vice Governor Yumerlito Dolor, Ako si Yumerlito Atienza Dolor, nanahalal sa katungkulan bilang Vice-Gobernador ng Silangang Mindoro. Second District Representative Ako, Reynaldo Umali, si Reynaldo Umali, nanahalal sa katungkulan bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Silangang Mindoro. nanumpa rin sa katungkulan sa Kapitolyo ang bagong halal si First District Paulino Representative Salvador Paulino Liachon. Nanahalal sa katungkulan bilang kinatawan ng unang distrito ng Silangang Mindoro. Matapos ito ay sinunod ang panunumpa sa katungkulan ng mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan na sina Rafael Infantado, Ryan Arago, Juan Paulo Luna, Georgie Malapitan, Apollo E. Ferraren, Carlito Camo, Flor de Rojas Atienza, Martin Benaventura, Manuel Andaya at May Arlene Talens. Kauna-unahan sa kasaysayan ng lalawigan, noong araw na iyon ay nanumpa rin sa katungkulan ang 13 punong bayan na sina Puerto Galera Mayor Hubert Christopher Dolor, San Teodoro Mayor Marvic Ferraren, Baco Mayor Reynaldo Marco,
Nauhan Mayor Mark Marcos, Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr., Socorro Mayor Rolando Ariola, Pola Mayor Leandro Panganiban, Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez Sr., Bansud Mayor Ronaldo Marada, Bungabong Mayor Hercules Umali, Rojas Mayor Jackson D., Bansalay Mayor Jose Ildefonso Maliwanag at Bulalakaw Mayor Edna Villas. Ito'y maliban sa ginawang panunumpa nila sa katungkulan sa kani-kanilang bayan noong June 30. Sa okasyon, tanging sina Mayor Loreto Perez ng Gloria at Mayor Arnan Panaligan ng Calapan City ang hindi nakadalo na nakapanumpa naman na sa kani-kanilang bayan at lungsod noong June 30. Maging ang mga vice mayors at mga kasapi ng sangguniang bayan ng iba't ibang munisipyo ay nanumpa rin sa kani-kanilang katungkulan noong araw na iyon. Ramdam sa pananalita ni Congressman Liecho ng hindi maipaliwanag na kasiyahan at ang taus-pusong pasasalamat sa ani ay napakalaking hamon sa kanyang kakayahan upang maigbigay ang pagbabago at pag-unlad sa unang distrito ng Oriental Mindoro. Time must change the guards. Thus, we need to refocus, hope, and pray that something better is ahead of us. I am not saying I am a Messiah. I am not saying I am a good man. Pero po sa loob ng 3 taong darating, si Congressman Doy po'y pwede niyong alipinin para sabay-sabay nating lakbayin at baguhin ang lalawigan kasama ang mga halal na nasa harap natin ngayon. I am really hoping and praying that at the end of the day, this country will be good, like that of Singapore, from being third world to first world. And if that happens, I am sure Oriental Mindoro will be part of it. Dahil ang Mindoreño, habang siya'y nangangarap na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili at kasaysayan, ako'y naniniwala may bagong Oriental Mindorong kaya nating sabay-sabay iukit sa mapa ng Pilipinas. Sa lahat po ng ating mga kababayan, atin pong suportahan ng provincial government. We'll just be around. I am enjoining all city officials and other municipal officials. Let us join our hands. This is our chance. This will never come back. Agricultural Center of Excellence, Green Paradise at Agro-Ecotourism at Renewable Energy Capital ng Pilipinas. Ito naman ang tunguhin ng mga napasimulan at patuloy na isusulong na pagpupunyagi ni Congressman Umali, hindi lamang para sa Segunda Distrito, kundi para sa buong Oriental Mindoro. Now, after 3 years of unified effort, Oriental Mindoro is now ready to a more advancing forward-moving socio-economic development strategy with per capita designed to propel what we envision for the province. With per capita income sustained by a modern agriculture, competitive services sector, advanced institutions of learning, green energy, adequate infrastructure, and a modest light industrial base. Our strategy and our new program would firmly position Mindoro into the map of the country and engage investors, tourists, and traders in the grand effort to secure better life for Mindoreños. With my job order renewed by our people, I commit to even work harder to deserve their mandate through better services, more projects, and more achievements that prompt positive impacts in the lives of ordinary Mindoreños. But I cannot do it alone, so I ask everyone, let us work together for the greater glory of Oriental Mindoro. That is the only way I know to repay the trust that you have reposed on me as servant leader of the Mindoreños.
Buong pagmamalaki namang ipinahayag ni Vice Governor Dolor na isang bukod tanging kasaysayan ang magkakasama nilang iniukit ni Governor Umali at Congressman Umali sa kanilang muling pagtakbo ng walang kalaban. Ang kanilang pagiging unopposed anya ay maliwanag na patunay na maayos at epektibo ang kanilang paglilingkod sa mga mamamayang Mindoreño. Muli rin niyang binitiwan ang kanyang pangako na kanya ring binigkas nung siya'y manumpa sa katungkulan noong 2010 na siya'y patuloy na magiging kaagapay at katuwang ni Governor Umali sa lahat ng pagpupunyaging pangkaunlaran ng lalawigan. Kasaysayan na naman ang muli nating pinuksan ngayong araw na ito, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay nanunumpa sa harap ng bayan ang tatlong pinakamatataas na leader ng lalawigan na sa kauna-unahang pagkakataon ay nahalal ng walang kalaban. Hindi po naging ganong kadali para makamtan ng sitwasyong ito. Ang 3 taong nagdaan ang siyang naging susi para si Congressman Ray Umali, si Governor Boy Umali, at ang bunso ng mga Umali, si Vice Governor Bons Dolor, ay humarap sa inyo ng walang katunggali nung nagdaang halalan. Siguro po, kung kaming tatlo pagkatapos manalo ng 2010 ay nagbulakbol, walang ginawa ng api ng kalaban, marahil napakarami din naming kalaban nung nagdaang halalan. Pero dahil ipinadama sa bawat mamamayan na ang gobernador, ang vice-gobernador at ang kongresista ay halal hindi lang ng bayang pinanalunan, kundi ng bawat isang Mindoreñong nananalig at nangangarap na magkaroon ng magandang bukas. Muli po kaming humaharap sa inyo at nagpapasalamat. Minamahal na mga kababayan, buhay na saksi ang mga ginintoang pahina ng journal o katitikan ng pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan na sa loob ng 3 taon nakapagpasa ang Sangguniang Panlalawigan sa ilalim ng ating liderato ng 748 committee reports, 1,018 resolusyon, 18 ordinansa na may panlalawigang aplikasyon at 178 appropriation ordinances. Kasaysayan at accomplishment na hindi pa napapantayan ng anumang batch ng Sangguniang Panlalawigan ng mga nagdaang panahon. Bilang pagwawakas, Governor Boy Umali, 3 years ago, I was standing before the throne of the Filipino people and Mindoreño people. I pledged one special promise, that for as long as I am your Vice Governor, for as long as Bons Dolor is your Vice Governor, you can sleep well. You are in safe hands. And you can go to Manila and come back to Mindoro with the same office of the governor, untouched, unblemished, and protected. I will always take care of that trust that Governor Umali and I shared for the past 3 years. Sa mga tao na walang ginawa kundi paghiwalayin si Governor Umali at si Vice Governor Dolor, I am sorry. Sapagkat for as long as Bons Dolor is Governor, Boy's Vice Governor, the friendship and the love that is between us will forever be preserved. Dahil hindi po nangangagat ng amo ang Dolor na apelyido. Ang okasyon ay naging pagkakataon naman upang maiulat ni Governor Umali ang napakaraming napanagumpayan ng kanyang pamunuan mula sa iba't ibang pagkilala sa kanyang pamamahala at mga naipatapos na programa at proyekto sa larangan ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, pagkakaloob ng mga kailangang suporta at ayuda sa iba't ibang sektor ng lipunan, pagtataguyod ng turismo, pagtulong sa maliliit na negosyo at pagpapasigla ng kalakalan, paglulunsad ng mga programang pangkabuhayan, pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan, kahandaan sa mga kalamidad, pangangalaga sa kalikasan at mga programang kontra kahirapan. Maliban sa aking pamilya, pasasalamat aking pinaabot, hindi lamang sa mga kasama ko sa partido, manapay sa inyong lahat na naniniwala at tumatangkilik sa akin bilang punong lalawigan sa loob ng 3 taong nakaraan. Sa matagumpay na pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng ating inilusad para sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagtitiwalang yan, na siyang dahilan kung bakit wala tayong naging kalaban.
sa pagkapunong lalawigan nitong nakaraang halalan. Sa ipinakita niyong pagkakaisa, naging madali ang daloy ng mga proyekto at mga pagawaing bayan na kailangan ng ating kababayan at ng ating lalawigan. Sa environment, sa personal na pangunguna ng inyong abang lingkod, kasama ko ang lahat ng department heads at mga kawani ng Kapitolyo, nagawa natin pakilusin ang mga barangay, pangangalaga ng kalikasan sa gawaing massive tree planting at massive propagules planting sa mga gilid ng ilog at mga aplaya sa dagat. Na-rehabilitate ang mga watershed at stream bank sa may 18 barangay ng Nauha at nakapagkaloob tayo ng tulong pinansyal sa mangrove nursery operators dahil sa kanila natin binili ang mga itinanim nating bakawan. Katuwang si Kong Ray na ilunsad ang programang Unified Tree of Life kung saan tuloy-tuloy ang panghihikayat sa iba't ibang sektor sa pagtatanim ng mga puno sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ipinadama ang lubos na pagtutol sa pagmimina sa pamamagitan ng mga infomercial na ating ine-air sa KPSM TV program na ating regular na programang pan-telebisyon. Maraming salamat, special mention kay Fe De Leon. At syempre, kasama na din natin dito ang CPC, yung Capital Press Corps, na sila po ang naglalabas nito sa ating mga kababayan. Institutionalization ng PDRRMO sa buong Pilipinas ay ilan pa lang ang may permanenteng tanggapan at empleyado ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management. Dito sa atin, naisama na natin ito sa OIP effective sa taong ito upang masigurado na may mga taong tututok sa usapin ng kalamidad at kahandaan kahit sino pa ang mamumuno na sa darating at aalis na pamahalaan. Nakapaglunsad tayo ng programa sa paghihigpit at pagluluwas ng uling sa ilalim na naipisang Provincial Anti-Charcoal Ordinance at nakapagbuo ng Task Force on Anti-Charcoal Campaign na nagresulta sa may 2,000 sakong uling na nakumpiska at nakapagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga lumabag sa ordinansa nito. Sa serbisyong panlipunan, nakapaglunsad tayo ng programang Serbisyo Ora Mismo sa ilalim ng umbrella program ng ating pamunuan sa Kapitolyo para sa mamamayan o ang KPSM. Ang pamahalaang panglalawigan ay marami ring naisulong na infrastructure projects na binubuo ng mga sumusunod. Nakapagpagawa ng modernong 84 billion sports complex sa OMNHS compound. Sa kauna-unahang batasang panlalawigan na may kukumpara sa pinakamagagandang gusali na makikita natin sa iba't ibang panig ng bansa. May 10 kilometrong kalsada ang naipakongkreto sa may 67 barangay sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Sa ngayon, sinisimulan na natin ang 1 million worth of project sa bawat barangay sa lalawigan. May kabuuan naman 262.3 million ang halaga ng road projects na naipagawa natin simula 2010 hanggang 2012. At nakapagpabahagi ng 50,000 bags ng semento sa ilalim ng cost sharing program. Nakabili tayo ng 5 brand new at 9 na lumang dump trucks, 1 grader, 2 payloader, 1 pison ng tayo'y manukulan. Nakapagpagawa ng 26 million halaga ng strukturang pang-edukasyon sa ilalim ng 50-50 sharing scheme at nakapagpatapos din ng 9.6 million classroom building on electrification program mula 110,000 nitong 2012. Sa flood mitigating projects, bumuo po tayo ng task force on flood mitigation projects sa pamumuno ng ating former Mayor Nelson Melgar na siyang tumututok sa mga proyektong kontrabaha at nakapagbigay ng alternative livelihood sa pamilya ng mga nahuli nating nag-ooperasyon ng mina sa bayan ng Puerto Galera, San Teodoro, Baco at Villa Cerveza, Victoria.
Bagamat natapos na ang pag-aaral ng NORAD para sa downstream, ay may mga nakalinya na rin tayo malalaking proyekto at hindi tayo makapagpatupad ng malalaking proyekto sa bundok dahil hinihintay pa natin ang hanggang ngayon ginagawang pag-aaral ng DPWH at UP College of Engineering para sa upstream o kabundukan na siyang pinagmumulan ng malakas na bugso ng tubig patungo sa kapatagan kapag lumalakas ang pag-ulan na siya namang nagre-resulta ng pagbaha sa 4 na bayan. Subalit, habang hinihintay nating matapos ang pag-aaral sa bundok, ay hindi tayo naupo lamang. Gaya ng kasabihang, if you want a fast-acting relief, try to slow down. Kaagad po tayo kumilos, tinipon ang ating mga mamamayan, pinaunawa ang halaga ng sama-samang pagkilos para mapangalagaan at maproteksyonan ang ating kalikasan at kapaligiran sa pamamagitan ng maigting at pinasiglang pagbibigay impormasyon sa ating mga mamamayan hinggil sa ating kahihinatnan kung hindi tayo kikilos na nilaman ng ating infomercial sa ating APSM. Ipinatupad natin ang samot-saring dagliang solusyon tulad ng massive tree planting sa mga baybaying ilog na personal na pinangunahan ng inyong likod. Kasama ko ang lahat ng kawani at hepe sa Kapitolyo. Nasa 66.2 milyon ang proyektong kontrabaha ang naipagawa. Kabilang dito ang drainage canal, protection dike, gabion, armoring, mini dam at marami pang iba. Pinakahuling naisagawa ang proyektong kontrabaha ang 15 milyong halaga ng 2 gabion dike sa barangay San Andres Putik at barangay Tagumpay sa Nauhan, na ang ginamit natin ay ang premyo natin na kuha sa Seal of Good Housekeeping from DILG. Dagdag ito sa mga naunang natapos ng mga proyekto na may halagang 40 milyon para sa iba pang flood mitigation project sa lalawigan, kung saan bahagi nito na ipatapos sa earth dike sa mahabang parang sa Nauhan. Sisimula na rin ang newly approved 35 million construction ng rehab gabion project sa barangay Tagumpay, Nauhan at San Andres, Putik. Ito ang dahilan kaya sa nakalipas na 3 taon, bagamat dinatnan tayo ng malalakas na bagyo, ay hindi naging mabigat at malawak ang pagbaha sa mga mababang lugar sa ating lalawigan. Sa local governance, higit natin na ilapit ang Kapitolyo sa mga mamamayan sa pagtatalaga natin ng People's Day tuwing araw ng Lunes, barangay visitation tuwing Martes at ang mga programang serbisyo ora mismo kada buwan. Naging maigting ang samahan ng mga department heads sa ating pamunuan sa pamamagitan regular na department heads meeting tuwing Lunes at pangunguna at pagsasama-sama sa pagkilos sa mga programang pangkalikasan. Naglagay tayo ng express lane para sa mga senior citizens, mga katutubang mangyan, at miniminta na natin ang bahay kanlungan. Sinikap ng ating pamunuan na maging maayos ang sistema ng pagpatakbo ng mga papel sa bawat tanggapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng seminar hinggil dito. May pagmamalaki rin natin na sa ating panahon, nagkaroon ng maigting at sinserong pagtataas ng antas ng motibasyon ng mga kawani ng Kapitolyo sa pamamagitan ng appointments at promotion kung saan kinikilala natin at sinuklian ang mga kasipagan at pagtsatsaga ng mga kawani sinserong nagtatrabaho at gayon din ang mga matatagal ng sumisweldo ng hindi tama at angkop sa tagal na ng kanilang serbisyo sa pamahalaan. Na sa tagal po ng panahon, ako ho ay provincial administrator, ngayon lang po natin naibigay ito. Tumaas ang antas ng bukas na pamamahala o transparency dahil sa mas pinaigting at mas pinasiglang paghahatid ng impormasyon sa publiko hinggil sa mga ginawa ng pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ng Tri-Media Program at inorganisa ang Capitol Press Corps na binubuo ng mga kasapi ng Tri-Media.
Nagpapasalamat po ako sa pinakitang pakikiisa ng ating mga mamamayang Mindoreño sa mga ipinatutupad nating programa. Dahil sa pakikiisa ninyong yan, nakapagtatag kami ng best practices sa ating lalawigan na kinaiingitan at pilit na ginagawa ngayon ng ibang lalawigan sa ating bansa. Katulad ng Kapitolyo para sa mamamayan o KPSM, ang SICAG o Strategic Intervention and Community-Focused Action Towards Development, Salong Dagitap, Massive Tree Planting, Serbisyo Ora mismo. Mga napanagumpayan sa 3 taong panunungkulan, 2010 hanggang 2013. Nakatanggap ang lalawigan ng mga sumusunod parangal. Agri-Pinoy Rice Achiever, 3rd place sa national. Seal of Good Housekeeping, 10 out of 19 national awards on health services delivery ng DOH. Excellent rating on Anti-Red Tape Act report, card survey ng DILG. Seal of Excellence for Local Governance ng DILG. At Bayanihan Award from Armed Forces of the Philippines. Ano po ang pananaw sa magiging direksyon sa 2013 hanggang 2016? Sa susunod na 3 taon na itinuturing natin kritikal na panahon, inaasahan ko ang inyong pagsuporta at pakikipagtulungan sa malalaking proyekto na nakalinya natin bigyang katuparan. Tulad po ito ng pagpapatuloy ng ating hangaring mapalagyan ng tulay ang pagitan ng isla ng Batangas at Mindoro na kung saan kanina ay nabanggit na may interesado rito si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At ito ay may pre-feasibility study na ayon sa Toll Regulatory Board at former Congressman, Executive Director Edmond Reyes. Pagpapalakas ng industriya ng turismo sa pamamagitan ng konstruksyon ng pier sa Bulalakaw na maaari mag-stop over ang mga turistang lula ng cruise ship na kung saan ito'y maaaring maging pansamantalang tirahan ng mga turista. Hindi na po muna natin kakailanganin magpatayo ng mga hotel at mga restaurant sapagkat ito pong cruise ship na ito, doon po nakatira yung mga turista, doon po may mga kwarto sila ron, doon po meron silang pagkain. At nagbabayad po ito, itong mga high-end po ito, nagbabayad ng $200 a day. Kaya ito po yung mga programa natin kailangan pagtulong-tulungan. Pagsusulong ng Nauhan Lake Development Program kasama ang paglalagay ng geothermal plant at wellness spa sa bayan ng Nauhan. Pagpapagawa ng 3 proyekto sa 3 magkakaibang lugar sa lalawigan na ang pondo ay magagaling sa Department of Agriculture. Nais po natin i-connecta na once and for all yung bayan ng Nauhan, yung bayan ng Pola, at yung bayan ng Pinamalayan, na kung saan ito ho ay mga supot na bayan, na kung saan pag pumasok ka sa loob, babalik ka na naman doon din sa dating daan na yun. Ayaw na po natin yun sapagkat ito po ang nakakapagpa-atras ng development. Kaya ngayon, nag-usap-usap po kami ni Congressman Ario, nag-usap po kami ni Congressman Doyle Yatson, na kung saan ito po ang aming tututukan ngayon. Magtutulong-tulong po kami nang sa ganon, once and for all, magawa na natin ito, maikonekta na po natin para magtuloy-tuloy po ang asenso ng mga bayan na ito. Tinatarget din natin pasimulan ang pagpapagawa ng Sablayan Victoria Road at Puerto Galera Abra de Ilog Road. Ginagawa na po ang studio ngayon dito. At sa lalong madaling panahon sa amin pong pagtutulong, pipilitin po natin matapos ito bago matapos ang termino ng ating Pangulong Aquino. Nakalinya rin ang tigta 3 kilometrong farm to market road sa mga sumusunod na lugar. Barangay Barsinaga, Santa Maria, Apitong Road sa Nauhan, Tikan, Nauhan Road, Anilao, Orconoma Road sa Bungabong, Malamig, Almavilla, A. Bonifacio Road sa Gloria, Katiningan, Bagsok Road sa Socorro, at Ranso Badilad Road sa bayan ng Pinamalayan.
Target natin sa malapit na hinaharap na ma-upgrade ang ating provincial hospital sa lalawigan sa pagiging ganap na medical center at magkaroon ng 2 district hospitals, isa sa unang distrito at isa sa ikalawang distrito, Pinamalayan at Gloria at Mansalay Rojas Merging, kung saan sa malapit na hinaharap ay i-upgrade natin bilang provincial hospital sa una at ikalawang distrito. Iba pang mga proyektong lulutas sa nararanasan natin suliranin sa kuryente, tulad ng pagpapasok ng independent power producer na magsisilbing encouragement upang mahikayat natin ang mga investors sa ating lalawigan at magbibigay ng mga maraming hanap buhay sa ating mga kababayan, tulad ng Sureco Hydro Plant sa Bansud, wind power sa Puerto Galera at geothermal plant sa Nauhan at marami pang iba. Kamakailan lamang nagkaroon tayo ng pagkakataong makapapulong si Miss Gina Lopez ng ABS-CBN. Magkatugma ang naging pananaw namin sa larangan ng turismo. At tuwang-tuwa siya nang malaman niyang tulad ninyo, pareho kaming kontra sa pagmimina. Habang ang inyong lingkod ay nagagamit ang iniatang na posisyon sa pamahalang nasyonal bilang LP President, ULAP President para sa higit pang pagsulong ng Oriental Mindoro, habang tayo ay nakikipagnegosasyon at nagiging bahagi ng nasyonal at sisikapin natin ang magagandang practices ay maireplika at magawa rin natin dito sa ating lalawigan. And to whom much is entrusted, even more will be demanded. Sa yugtong ito, nakatatapos lamang ng eleksyon kung saan nagkahiwalay ang daan ang magkakasama at magkakaibigan sa layuning maglingkod. Napapanahon na sa interes ng mga bayan at lalawigan ay magsama-sama tayo sa iisang hangarin at pangarap. God has given us unlimited opportunities. Sa tanawin at direksyong ito, I humbly offer my hands in the spirit of genuine reconciliation. Buong pagpapakumbaba at katapatan kong iniaalay ang aking kamay sa pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan sa kapakanan ng 14 na munisipyo at isang lungsod na bumubuo sa ating lalawigan. Magkasamang habulin natin ang oportunidad na ngayon ay nasa harap natin at bumuo ng mga plano at pangarap na sa tingin natin ay attainable at doable para sa Oriental Mindoro. Mas malaking challenge ang susunod na 3 taon para sa atin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Hinihikayat ko kayong lahat na ituloy natin ang pagkakaisa. Kalimutan muna natin ang politika at nang ma-maximize natin ang mga biyayang nakukuha sa national government. So sa inyo pong lahat, samahan ninyo ako sa higit pang pagsikat ng lalawigan ng Silangang Mindanao. Sa pagupo ng lahat ng mga halal na opisyal ng lalawigan, umaasa ang mga Mindoreño na tanging ang tapat, bukas, responsable at ang pinakamataas na uri ng paglilingkod ng kanilang ipagkakaloob sa mamamayang Mindoreño. Ang kanilang pag-upo bilang mga pinuno ng lalawigan ay bunga ng pagtitiwala ng mamamayan. Ang pagtitiwalang ito ang dapat na manatiling sandigan ng lahat ng opisyal ng lalawigan upang tanging sa kaunlaran at maginhawang pamumuhay nila maigigiya ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Bagong pamilya. Ito ang tila mayroon ang sangguniang palalawigan nang isagawa rito ang unang sesyon sa pagpasok ng mga bagong nahalal na kasapi nito noong ding Hulyo 1 matapos isagawa noong umaga ang oath-taking ceremony sa harap ng taong bayan. Isang pag-asang ipinahayag ni Governor Umali na magpapatuloy at higit na magiging maigting ang ugnayan ng ehekutibo at lehislatibo. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa ginanap na unang sesyon ng mga bagong halal na bukal ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro, ipinakita at pinatunayan ng mga opisyal ng lehislatibong sangay ng pamahalang panlalawigan. Sa pangunguna ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor,
ang kanilang buong pagsuporta at pakikiisa sa mga adhikaing pangkaunlaran ng administrasyon ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Inaprubahan on mass sponsorship ang kapasyang nagpapahayag ng taus-pusong pagsuporta ng mga miyembro ng SP kay Gobernador Umali tungo sa pagsasakatuparan ng mga pagpupunyaging pangkaunlaran ng kanyang pamunuan para sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa mungkahi ni Acting Floor Leader Bukal Rafael Infantado, inaprubahan ang kapasyahan na unang inakda ni Vice Gobernador Dolor at sinang-ayunan ng lahat ng mga bukal ng SP na kinabibilangan ni na Bukal Ryan Arago, Bukal Juan Paulo Luna, Bukal Joji Malapitan, Bukal Apollo Ferraren mula sa unang distrito, at sina Bukal Carlito Camo, Bukal Flor de Rojas Atienza, Bukal Martin Buenaventura, Bukal Manuel Andaya, at Bukal May Arlene Talens para sa ikalawang distrito. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Vice Gobernador Dolor ang hindi natitinag na suporta ng sangguniang panlalawigan para kay Gobernador Umali at inihain ang mga napanagumpayan ng nakalipas na ika-7 sanggunian sa ilalim ng kanyang pamumuno. We are hoping that with the renewed partnership of the Sangguniang Panlalawigan, the 8th Sangguniang Panlalawigan, with these gentlemen and gentleladies, and our provincial government, we will be able to work harder with much support and collaboration with each other, making the province of Oriental Mindoro its progress. Our members of the provincial board, let me assure you of my respect, my love, and appreciation of each and every one of you. We may have some misunderstandings along the way, but I know all of us have only one goal, that's to serve the province of Oriental Mindoro. Maraming salamat po mga kapatid. Sa inaugural address naman ni Gobernador Umali para sa mga bagong bukal, hiniling ng gobernador ang lubos na pagsuporta ng mga ito sa mga isusulong ng mga programa at proyektong pangkaunlaran ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng kanyang administrasyon para sa susunod na 3 taon. Inaasahan ko ang inyong pagsuporta at pagtulungan sa mga proyekto na nakalinya natin. Ipagpapatuloy ko ang ating pagsisikap na palaging maiuna ang kalimutan ng Oriental Mindoro. Kasama po tayo, magtutulungan po namin yan at iyong pinamahal na Vice Governor, na iyong Congressman ng 2nd District, Congressman Ray Umali, at ang Congressman ng 1st District, Congressman Berton. Sa pamumuno ni Vice Gobernador Dolor ng legislaturang sangay ng pamahalaan, ang magiging mahuhusay at epektibong katuwang ng ehekutibong sangay sa pamumuno ni Gobernador Umali, kasama ang mga hepe at kawani ng iba't ibang departamento ng pamahalaang panlalawigan at ng mga mamamayan ng Silangang Mindoro sa pagpupursige upang maisakatuparan ang enhanced vision ng Oriental Mindoro. By 2020, Oriental Mindoro is Luzon and Visayas food-based, premier tourism destination, and center for investments. Kung mangangarap ka raw, laki-lakihan mo na. Dahil hindi masama ang mangarap, lalo na't libre naman ito. At higit sa lahat, wala ka namang naaapakan. At kung nakakita ka ng magandang pag-asa sa mga taong tila ginagamit para rito, ba't hindi ka naman magsusumikap na matupad ito? Sa pangarap na puno lalawigan na mapalagyan ng tulay ang pagitan ng mga isla ng Batangas at Mindoro, ibinalita niyang may bago siyang kausap na investor na gustong tumulong upang maisakatuparan ang panukalang ito. Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Ang balitang ito ay naging bahagi rin ng kanyang mensahe sa sambayan ng Mindoreño noong Hulyo 1. Ang malaking panukalang proyekto na tinaguri ang Super Bridge ay magdurugtong sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro at Batangas. Ito ay may 6 na kilometrong babagtas mula sa bayan ng Ilihan, Batangas, patungong Isla Verde at 3 kilometro naman mula sa islang ito patungong Puerto Galera. Naasahan ko ang inyong pagsuporta at pakikipagtulungan sa malalaking proyekto na nakalinya natin bigyang katuparan. Tulad po ito ng pagpapatuloy ng ating hangaring mapalagyan ng tulay ang pagitan ng isla ng Batangas at Mindoro na kung saan na may interesado rito si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At ito ay may pre-feasibility study na ayon
Toll Regulatory Board at former Congressman, Executive Director Edmond Reyes. Kung mabibigyang katuparan ng proyekto, ito na ang pinakamalaki at pinakamahal na proyektong pang-infrastruktura at magsisilbing legasiya ng Administrasyong Umali sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Susunod, ang antas ng malnutrisyon ng Oriental Mindoro tuluyan ng bumaba. KPSM serbisyo ora mismo muling umalalay. Pamahalaang panlalawigan, muli na namang nagbukas ng scholarship para sa metal arc welding. Magbabalik po ang KPSM makalipas lamang ang ilang palaala. Mahal ka na ba? Di pa nga. Para lang sa tindahan, Fish pato na masarap. Mas malasa sa ulam. Mga nanay, sa pagkain ng gulay, kalusugay maaasahan. Tanim na gulay sa bakuran, swak na swak sa pangangailangan ng tahanan. Sa pag-upo ni Governor Umali bilang puno lalawigan noong 2010, pinasigla niya ang mga programang pangkalusugan na sinimulan niya sa pagtatayo ng tanggapan para sa nutrition clinic ng mga kawani ng Kapitolyo. Ipinadama ang pagsuporta sa mga programang pangnutrisyon at binigyang inspirasyon ang mga barangay nutrition scholars at barangay health workers sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng programa. At ang naging bunga nito, bumaba ang antas ng malnutrisyon ng lalawigan noong 2011 at tuluyang bumaba pa noong 2012. Yan ang balita ngayon ni Patty Montales. Dahilan sa epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan, malaki ang ibinaba ng antas ng malnutrisyon sa Oriental Mindoro. Ito ang isa sa mahalagang mensahe ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa ginanap na panunumpa ng mga bagong inihala na opisyal na lalawigan noong ika-1 ng Hulyo sa Kapitolyo. Gayon din, mula sa 11% antas ng malnutrition sa Oriental Mindoro noong 2010, bumaba ito ng 9.2 noong 2011 at bumaba pa ito ng 8.9 nitong 2012. Dahil na rin sa masigasig at pagpapatupad ng programang nutrisyon sa pamamagitan ng ating Provincial Nutrition Council. Pagpaparami ng produksyon ng pagkain, pagpapataas ng bilang ng mga nabibigyan tulad ng hanap buhay sa pamamagitan ng mga tanggapan ng peso, TLDC at PAGO at nalilikha nating hanap buhay para sa kanila. Malaki ang naging ambag nito sa pagbaba ng antas ng kahirapan ng lalawigan mula pa sa pang-12 pinakamahirap na lalawigan. Ngayon, after 3 years, ay nasa 44 na lamang ito sa 80 probinsya. Kapuri-puri rin ayon sa gobernador ang naging pagsusumikap ng bayan ng Bulalakaw na marisolba
ang mataas na antas ng underweight preschool children sa kanilang lugar. Sa ngayon, burado na ang Bulalakaw sa listahan ng mga nangungunang may pinakamataas na malnutrition rate sa rehiyon. Samantala, sa pinakahuling pagpupulong ng Provincial Nutrition Council kamakailan, niulat ni Provincial Nutrition Action Officer Norin Dacula no noong 2011 ay naitala ang bayan ng Bulalakaw na pang-11 sa may pinakamataas ang antas ng malnutrisyon sa buong bansa at nasa unang pwesto sa rehiyong Mimaropa. Noong 2012, napababa na nila ang kaso ng malnutrisyon kaya't napunta na sila sa pang-44 na pwesto. Kaugnay sa Millennium Development Goal, nakapagpababa tayo ng child mortality rate. Napataas ang antas ng pangangalaga sa kalusugan ng mga inang nagdadalang tao at napataas ang antas ng paglaban sa mga delikadong sakit tulad ng HIV at TB. Ang naging tagumpay ng mga nabanggit na pagpupunyagi ay dahilan na rin sa malaking tulong ng mga barangay nutrition scholars at barangay health workers na laging kaagapay ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon. Minskat, Universidad na! Isa na ang Universidad ng Mindoro State College of Agriculture and Technology na tatawagin ngayong Mindoro State University. Kauna-unahan sa buong isla ng Mindoro, ang Mindoro State University ay pinagtibay ng Republic Act 10596 o ang Act Converting the Mindoro State College of Agriculture and Technology in the Municipality of Victoria, Province of Oriental Mindoro into a state university to be known as the Mindoro State University and appropriating funds therefore na nilagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong June 4. Noong June 27, sa handog pasasalamat na inorganisa ng MINSCAT, masigabong palakpakan tanda ng walang hanggang pasasalamat ang sama-samang ibinigay ng pamunuan at mga mag-aaral kay 1st District Representative Rodolfo G. Valencia, ang isa sa mga nagsulong ng pagiging Universidad ng Paaralan at may akda ng House Bill No. 4448. Naging panauhin din sa okasyon sina Victoria Mayor Alfredo G. Ortega Jr., GEO Executive Assistant Dr. Marfeo Marasigan na kumatawan kay Governor Alfonso Umali Jr., Ginoong King Corona ng tanggapan ni Congressman Valencia at Assistant Provincial Agriculturist at MINSCAT Alumni Association President L.H. Vargas. Kung matatandaan, pinanukala ni Governor Umali noong siya'y kongresista pa lamang ng Segunda Distrito ng Lalawigan ang pagtatatag sa MINSCAT bilang isang universidad sa House Bill No. 5111 noong taong 2008. Noon pa man, batid ng gobernador na napakalaking bagay ang pagkakaroon ng isang universidad sa Lalawigan kung kaya't naisip niyang isulong ang MINSCAT bilang isang state university. Bukod dito, 3 pang House Bill ang na-file noon ni Governor Umali sa Kongreso, ang House Bill No. 3307 noong 2002, House Bill 1510 noong 2005, at House Bill No. 1572 noong 2007, ang Act Converting the Oriental Mindoro State University System through the integration of the Polytechnic College of Calapan, the Mindoro State College of Agriculture and Technology in Victoria, and the Bungabong College of Fisheries in Bungabong and for other purposes. Ayon naman kay Congressman Valencia, ang pagtataguyod sa MINSCAT upang maging ganap itong universidad ay isa sa mahalagang bahagi ng kanyang bisyon na higit na maisulong ang kaunlaran sa lalawigan ng Oriental Mindoro na sentro ng kanyang paglilingkod ng humigit kumulang sa 25 taon. Unang-una po, ako'y papasalamat sa ating Panginoon na nagkaroon ng pagkakataon na magbigay po ng isang importanteng pagtulong. Masasabi na natin, ito po ay para po sa kinabukasan ng ating mga kabataan sa ating paglalawin. Alam ko po na hindi mo biro ang pagpaaral sa isang ama't ina, sa isang pamilya. Alam ko po na marami sa ating mga kababayan ay pinapadala pa mga anak sa Batangas upang mag-aaral sapagkat may mga kursulo na wala dito. Alam ko po na marami gusto pag-aralin ng mga anak, ngunit walang budget. Yun po para sa isang mahusay na eskwelahan, may presyo yan. And finally po, it passed. So now, ito po ay para sa inyo lahat. Ako pwede papasalamat sa ating Panginoon na nagtulong po tayo. Bukod sa pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala para kay Congressman Valencia at sa mga patuloy na sumusuporta sa MINSCAT,
Ang okasyon ay ginawang pagkakataon ng mga guro, mag-aaral at opisyal ng paaralan upang maipaabot ang kanilang pasasalamat. Kapwa naman pagpapahayag ng patuloy na pagsuporta at pagkakaloob sa paaralan ng kakailanganin pa nitong programa ang binitiwang pangako ni na Mayor Ortega at Dr. Marasigan. Alam ko na ang gobernador ay naging bahagi ng mapag-isis ko itong pagiging universidad na ito. At siya po ay katulong din sa pagsasabi at pagbunuan sa presidente upang ito po ay mapadali. Ngayon din ang Congressman ng Caloocan Distrito sa katawan ni Congressman Ray Umali. Buong pagmamalaki namang sinabi ni MINSCAT President Dr. Jessie T. Zamora na ang pagiging ganap ng Universidad ng MINSCAT ay isang mahalagang pamana at kaganapan sa kasaysayan ng lalawigan. Kaya, sabi ko nga po tayo nagpapasalamat ng buong puso. Ito yung iiwan natin sa mga pumunta. Tatanda at nilipas din tayo lahat. All of us people here were really excited our best ever to have one university in the whole island of Mindoro. But then, of course, meron na tayong pama sa lahi ng mga Mindoreño upang maging mahusay ang mga tao sa Oriental Mindoro at maging sa kalugdog o sa kabila nating probinsya ng Occidental Mindoro at iba pang mga malalapit na mga probinsya. We have a university of which I believe and I'm sure that all graduates of this university will have the quality education which could be comparable to other universities outside the province. Napakalayo na ng narating ng MINSCAT na itinatag noong 1950 bilang Mindoro National Agricultural School or MINAS sa Victoria. Itinayo sa isang magubat na lugar, 26 ang mga una nitong mag-aaral. Taong 1995 na ito'y maging isang state college. Noong 2001 sa bisa ng CHED Memorandum No. 27 o MINSCAT Integration Law, ang Polytechnic College of Calapan ang itinalagang MINSCAT Calapan City Campus. Ang Bungabong College of Fisheries ang MINSCAT Bungabong Campus habang nanatiling MINSCAT Main Campus ang paaralan sa Victoria. Ang Mindoro State University katulad ng ibang state university sa bansa ay magiging isang institusyon para sa mataas na antas ng pagtuturo at pag-aaral na may subsidy at itataguyod ng pamahalaang nasyonal. Tuloy-tuloy ang pagpapadama ng Administrasyong Umali ng pagkalinga sa ating mga mamamayang nasa kalibliban at malalayong barangay sa pamamagitan ng paghahatid ng maramihang serbisyo ng Kapitolyo sa kanilang lugar. Nagbabalita si Sergeant Cleofe. Umabot sa 1,170 ang mga mahihirap nating kababayan ang nakinabang sa muling pag-aalay ng kay PSM Serbisyo Ora mismo sa 5 barangay sa bayan ng Rojas na ginanap sa San Rafael Elementary School noong Hulyo 5. Sa iba't ibang serbisyong sabay-sabay na ibinaba ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo maliban sa barangay San Rafael na benepisyuhan din ng mga barangay ng San Mariano, Happy Valley, Marasca at San Vicente. Kabilang sa mga binabang serbisyo ang medical at dental, legal services, dog vaccination, cellphone repair, food feeding at iba pang katulad nito. Narito po tayo ngayon sa barangay San Rafael Rojas kung saan kasalukuyan pong isinasagawa ngayon ang PSM Serbisyo Ora mismo ng ating pamahalaang panlalawigan. At marami po dito natutulungan na kababayan katulad po ng tulong medikal. Nakapagbigay at nakapagtanim din ng tig 70 mga punong pananim ang bawat barangay. Nakapagpaloob din dito ng sports equipment, vegetable seeds, toilet bowls at mga mosquito net mula sa Department of Health. Kaugnay pa rin ito, tumanggap ng sports equipment ang mga paaralan ng San Rafael Elementary School, Happy Valley Elementary School, San Vicente Elementary School, Marasca Elementary School, San Mariano Elementary School, San Mariano National High School at SMNH Annex. Makailan ay matatandang sila rin ang naging benepisyaryo ng ipinahaging encyclopedia at dictionary books na ipinagkaloob ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala, binigyan diin Executive Assistant for Dr. Marpeo E. Marasigan sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pagkakaroon ng health insurance at ang hangarin ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na mapagkalooban ng PhilHealth ang lahat ng tunay na nangangailangang mamamayan ang pinakamahirap sa grupo na mahirap na mamamayan. Ito po ang gusto namin mangyari. Being a doctor, gusto ng ating gobernador na lahat ng ating kababayan, lahat ng mamamayan ay magkaroon ng insurance card. Ano po, lalo na yung mga
nasa first quintile, yung pong mga walang trabaho, yung mahirap na mahirap. So, once again po, sa ngalan ng ating Gobernador Alfonso Umali Jr. at ating Vice Gobernador at Sangguniang Panlalawigan, narito po kami upang ihandog sa inyo ang serbisyong pamahalaan at bukas po ang ating ugnayan. Magsisimula po ang ating medical mission at ang mga nabanggit kong services, makikita nyo po dyan, may mga opisina sila dyan itinalaga pansamantala upang tugunan o tanungin ang inyong mga katanungan. Malaking pasasalamat naman kay Gobernador Umali ang pinapaabot na naging benepisyaryo. Isa na rito si Victoria Garga na 25 taong gulang at Ginalyn 27 taong gulang. Ako po ay nagpapasalamat kay Gobernador Umali sa pagkakataong ito na kung saan ay nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng medical mission sa Barangay San Rafael na kung saan ay malaki pong tulong ito sa aming kagaya namin minsan ay nawawalan talaga ng mga panggasto sa araw-araw. Maraming salamat po sa kay Governor Umali na nagpapadala po siya dito ng medical mission na libre at makatulong sa mga tao na mayroong sakit. Ayon naman kay San Rafael Rojas Barangay Captain Pipito de la Peña, malaki ang kanyang pasasalamat kay Gob Umali dahil simula pa aniya nang maupo ito bilang gobernador ay malaking suporta na ang inibigay nito sa kanilang barangay. Kalaking utang na loob ng aking barangay na ito, lalong-lalo na kay Governor at dito ang napili yung medical mission na ito na kung saan ay napakalaking biyaya ang dinala sa aking mga kabarangay kasi nga halos 400 family ito na mahihirap na kumisan ay hindi talaga nakakapagpa-check up sa mga doktor, walang maibili ng gamot, kaya itong medical na mission na ito ay napakalaking kaya sa ating pong kagalang-galang na Gobernador Umali. Gob, maraming pong salamat. Malaking utang na loob na naman ito sa inyo na hindi ko malilimutan ng buong sangguniang barangay, ng aking mga kabarangay. Dumami na ng dumami yung tulong at suporta ninyo sa aking barangay. Maraming salamat po, Gob, sa lahat na biyayang ibinibigay ninyo sa akin. Muli namang nakapagtuwang sa programang kay PSM Servicio Ora mismo ang Philippine Drugs Enforcement Agency, Oriental Mindoro Medical Society, Philippine National Police, Philippine Army, mga department heads ng Kapitolyo at iba pang konsernadong ahensya at individual. Tuloy-tuloy po ang iba't ibang serbisyong pinagkakaloob ng Kapitolyo para sa ating mga mamamayan. At ayon po sa kanila, malalaki po ang salamat nila sa ating pamahalaang panlalawigan. Ako po muli si Sergeant Cleope mula dito sa San Rafael Rojas, KPSM. Isang panibagong oportunidad na naman na makapag-aral at kaagad na makapagtrabaho ang muli na namang binubuksan ng pamahalaang panlalawigan para sa mga may hirap na kabataang Mindoreño sa ilalim ng pangkabuhayang dalubhasaan ng Bayan Bridging Employment Through Skills o Pandayan Best Training Program. Inaanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ang mga kabataang may edad na 21 hanggang 35 sa training program ng Pandayan Best. Ang mga interesadong lumahok ay dapat na high school graduate o pasado sa alternative learning system. Ang qualifying examination ng Pandayan ay nakatakda sa Hulyo 23 sa 8:08 ng umaga sa Provincial Capital Square. At kung papasa sa nabanggit na eksaminasyon, sasailalim naman sila sa pagsasanay para sa Shielded Metal Arc Welding NC2 sa Keppel Shipyard sa Batangas City sa unang linggo ng Agosto. Ang deadline ng pagsusumite ng mga kailangan dokumento kabilang ang 2x2 ID photo, barangay clearance, kopya ng birth certificate, high school diploma o marriage contract kung may asawa ay sa Hulyo 19. Sa mga interesado at para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa GO Education Employment Services Division na pinamumunuan ni Antonio Magnaye Jr. Ang Pandayan Best ay inulunsad ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtulungan sa Malampaya Foundation Incorporated. Isa itong skills training program na nasa ilalim ng Integrated Scholarship Program ng Kapitolyo. Isinulong ito ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. upang bigyang kakayahan at kasanayan ang mga kabataang Mindoreño na kailangan sa mga napapanahon ngayong trabaho. Susunod! Galing ng mga Mindoreño muling kinilala. At ang 8 taong paglilingkod ni Teacher Billy bilang daycare worker. Huwag po kayo maglilipat, babalik ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala.
Pamahalaan ng Mindoro, ito'y masisilayan. Ngunit ang mga ibon at tatanong na yung pakalaman. Pwedeng kabagilan kay gandang pagmasdan. Ngunit pati sa lahat, nakita ang kapangasan. Mga mapanirang gawain, hindi pinag-isipan. Pagkakaingin, pag-uuli, at iligalangin. Hanggang pagniminat, kalikasan, sisirain. Bumilang kami Dureño, isa, dalawa, tatlo. Tipunin mga lider nyo at pamuna sa pagbuelo. Isa, dalawa, tatlo. Sabay-sabay kumilos tayo, hindi ka kikilos. Baha ang abutin mo. Ibalik natin mga puno na wala. Hindi gagawin tayo ang kawawa. Itinanim ating kalikanin. Buhay at kabuhayan ang sasabihin. Ito lang gawain, tunay ng pamasa. Inunod gawain ng katolyong mamumuna. Kaya mga kabarangay, tara nang sumama. Kakitisip Mindoreño, magkaisa, magsama-sama. Ito ang tunay na Kapitolyo para sa Kapag may mga pambansang pagtitipon, ang mga dumadalong Mindoreño ang isa sa mga itinuturing na taga-malayong lugar dahil anila ang mga ito ay nagtatawid dagat pa para lamang makadalo sa mga malalaking okasyon ng kani-kanilang mga samahang kinaaaniban. Subalit alam niyo po ba na bagamat mula pa sa isla, pagdating naman sa pagsasagawa ng mga presentasyon, tayong Mindoreño ay hindi pahuhuli at hinahangaan hindi lamang sa larangan ng pag-awit, kundi pati na rin sa larangan ng pagsayaw. Lalo na kung ang tugtugin ay nagpapakita ng ating kultura at ng pagkamakabayan. Tunghayan natin ito. Hindi lamang sa mga kompetisyon tulad ng pagkanta at pag-arte nangingibabaw ang Oriental Mindoro, kundi pati na rin sa performance lalo na sa larangan ng pagsasayaw. Muli itong napatunayan ng mahirang ang grupo ng isang religious organization ng Oriental Mindoro, ang Lambs of the Good Shepherd, na isa sa mga magpresenta ng natatanging bilang sa pagdiriwang ng ika-28 taong anibersaryo ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community o PDCC. Ang PDCC ay isang pambansang religious organization na may mga sangay sa iba't ibang lalawigan na nagsisilbing katuwang ng pamahalaan sa pagtataas ng antas ng moral at pananampalataya upang matulungang magabayan ang mga pamilya sa pamayanan na magkaroon ng maayos at makakristyanong pamumuhay. Mula sa mga nagpresent ng kani-kanilang bilang mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod, ang grupo ng LGS ng Oriental Mindoro na sumailalim sa pagtuturo ni Ginang Rodora Barohabo ang nakatanggap ng standing ovation matapos maipakita ang iba't ibang kulturang sayaw sa lalawigan na kurato, binasuhan, at piliin natin ang pinili. Na nakatalaga sa lalawigan at binubuo ng 8 household ay nasa ilalim ng paggabay ni na Pastoral Team Head Odi at Olga Kahanding. Masusukat ang tunay na sinseridad sa paglilingkod sa pagiging isang volunteer. Sapagkat ang isang volunteer, tanging honorarium lamang ang natatanggap kapalit ng kanilang pagsasakripisyo upang makaganap sa pagtugon sa pangangailangan ng isang pamayanan.
Ano pa kaya ang maaari nating itawag sa isang individual na nagsimulang maglingkod na totally ay wala talagang natatanggap na honorarium at inabot na ng pagiging senior citizen sa pagiging volunteer? Hindi ba maaari na rin siyang ihanay sa mga bayani? Tungayan natin ang kwento ng 8 taon nang naglilingkod as volunteer ng pamayanan bilang daycare worker at ano ang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang maituloy-tuloy ito hanggang ngayong isa na siyang 61 taong gulang. Tungayan natin ang kwento ni Madam Billy. Dito kayo ang bida. Ito ang mga kwentong puno-puno na masaya at pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito kayo ang bida. Isa sa may tuturing na buhay na bayani ang ating tampok ngayon dito sa Kayo ang Bida. Nagsisilbi siya ngayong inspirasyon ng kanyang kapwa sa kanyang piniling larangan. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. I'm so unsure. I wonder why I didn't see it there before. Nakilala namin si Teacher Billy ay Montaño, 61 taong gulang ng Barangay Bagong Bayan, Rojas sa malaking pagtitipon ng daycare workers sa kanilang Daycare Workers Week celebration na ginanap sa Divine Word College of Calapan Gymnasium noong nakarang buwan ng Hunyo. Sa programa ng mga daycare workers, inatasan ni PSWDO Tess Umbao ang mga DCW ng bawat bayan na magpresenta ng kani-kanilang talento. Nagpalakpakan ang marami, lalo pat pinasaya ang loob ng gymnasium ng iba't ibang sayaw. Hanggang sa mapadako sa mga DCW ng bayan ng Rojas. Natahimik ang mga daycare workers dahil tula lang daw ang kanilang gagawin. Mga batang babae at lalaki ang inaaruga, edad nila'y 2 hanggang 5. Mga ugali nila'y iba-iba sa isang kwarto bilang nila'y lampas 3 dosena. Ang unang araw ay nakakataranta, may umiiyak at naglulupasay pa. Kami mga daycare worker ay cool na cool pa sapagkat kami ay high class na yayan. Sa pagbigkas ni Teacher Billy ng kanyang tula, marami ang kanyang napahanga. Una na ang aming news team na nagpahayag ng pagkilala sa kanyang ginawang performance. Naantig ang aming puso ng mensahe ng kanyang tula. Naglalaman kasi ito na anyay sana'y mapansin silang daycare worker na mapagkalooban din ng benepisyo. Hindi na kami nagdalawang isip na siya'y kapanayamin habang patuloy ang mga daycare workers sa kanilang programa. Naikwento sa amin ni Teacher Billy ang kanyang karanasan sa kanyang pagiging daycare worker. Naging barangay nutrition scholar muna siya. 10 taong naging barangay health worker bago pa siya nagsimulang maging daycare worker. Sa ngayon, may 8 taon na siya sa pagtuturo. Ayon pa sa kanya, sa unang taon ng kanyang pagiging daycare worker, wala siya nung natatanggap na kabayaran o honorarium. Dahil sa dedikasyon at nasa puso ang pagtuturo, nagsakripisyo siya at piniling ipagpatuloy ang ginagawang pagbabahagi ng kaalaman sa mga estudyante niya. Nagpapasalamat naman siya sa pamahalaan at sa kanilang barangay dahil kahit maliit lamang ang kanilang natatanggap ng mga daycare worker, sinusuportahan naman sila. Kaagad namang nagtungo ang aming news team sa Barangay Bagong Bayan sa Sitio Santa Fe sa bayan ng Rojas, kung saan naninirahan at nagtuturo si Teacher Billy upang lubos naming maunawaan ang kanyang ginagawa sa araw-araw. Nasorpresa kami dahil naabutan namin siyang tumutulong sa paghalo ng simento. Saktong di namin siya na tiyempoang nagtuturo dahil ipinapaayos ang kalang daycare center. Kaya muling nagkaroon ang KPSM News Team ng pagkakataon na siya'y makakwentuhan. Sa edad na 61 taong gulang at nabibilang na sa senior citizen, hahanga ka kay Teacher Billy dahil hindi niya ito alintana. Para sa kanya, tuloy ang buhay guro. Nakakaramdaman siya minsan ng pagod, para sa kanya ang mahalaga, makumpleto ang araw niya, ang may matutunan ang kanyang mga mag-aaral. Ipinakita rin ni Teacher Billy ang kanyang mga estratehiya sa pagtuturo, ang ilang basic strokes sa pagsulat, at ang iba't ibang devices na nagsisilbi niyang instruction materials upang lubos na maunawaan ng kanyang mag-aaral ang kanilang mga aralin. Tungkol sa pangalan, kasi sa aming
magsimula ng umaga, ay ang aming ginagawa, magkaroon muna ng flag ceremony at saka ang aming opening prayer. At tapos nag-exercise kami. Pag tanongin mo ang mga bata, bakit tayo nag-exercise? Pampalis daw ng antok. Ayan, yan ang kanilang sagot. At saka sila naman ay marunong na rin kanta ng lupang hinirang. At tapos meron naman yung aming mga magpa 5 years, mga 4 years, ito ang aming una-una, yung scribbling, yan na. Tapos ito naman ay alam naman natin na hindi pa nila kaya basahin yan. Pero ito na lang kasi simula ko yung kantahin para sa kanila. Sa labas naman ng daycare center, kapansin-pansin ang malaking punong ito na ayon kay Teacher Billy, palatandaan ito ng kanyang commitment bilang isang daycare worker. Itinanim daw niya ito nung nagsisimula pa lang siya sa pagtuturo. Sa ngayon, mayabong ang mga dahon nito, mataas at masasabing matatag, palatandaan ng pagsasakripisyo ni Teacher Billy sa kanyang piniling propesyon at umaasa din siyang ang katulad nila ay mapansin at mabigyan ng benepisyo. Ako po si Randy Digma, dito sa KPSM, kayo ang bida. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood na aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kaalaman, ugaling mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Crisan De Leon, sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makiisa tayo sa pagsikad ng Oriental Mindoro. Ako, si Alfonso V. Umali Jr. Nahahalal sa katungkulan bilang Nanahalal sa katungkulan bilang gobernador. Ako si Gumerlito Atienza Dulon. nanahalal sa katungkulan bilang Nanahalal sa katungkulan bilang vice-gobernador ng Silangang Mindoro. Ako, si Reynaldo Umali, nanahalal sa katungkulan bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Silangang Mindoro. Ako, si Paulino Salvador C. Liatson, Nanahalal sa katungkulan bilang kinatawan ng unang distrito ng Silangang Mindoro. Thank you.